Magandang umaga sa inyong lahat. Samahan nyo ako ngayong araw. Iikot lang tayo ng Manila. Well, pupunta tayong White Plains ngayon, tapos pupunta tayong BGC. So kung wala kayong gagawin, samahan nyo na lang ako kasi medyo boring eh. Ang madalas na tanong sa akin ng mga tao pag nalalaman na lang nagmomotor ako, tinatanong nila kung paano ka nag-ride araw-araw. Madalas gusto nilang malaman kung paano ba yung feel ng pagmumotor. Kasi tinatanong ako parati kung hindi ba hassle, hindi ba mainit, ano bang nagiging problema pag nag-ride, di ba delikado. Lahat yan may sagot na susubukan nating daanan ngayong araw. Pero may mga topics ako iniisip na mas dadaanan ko in depth in the future. Simple lang naman yung ride ngayon. Pupunta lang tayong White Plains, tapos pupunta lang ng power plant. Yun lang. Pero yung mga dadaanan kasi natin, mga major roads. So para makita nyo na rin talaga kung paano yung pang araw-araw ko. Sakto lang yung weather today. Akala ko mas mainit siya kasi ang lakas ng sikat ng araw kanina. Ang hindi lang talaga pwedeng mawala pag sumasakay kayo ng motor ng umaga or basta may araw pa, yung long sleeves. Itong jacket na to, galing to sa Uniqlo. Yung UV jacket nila. Solid yung jacket na to. Lightweight. Nakaka-block siya ng UV light, so hindi ka masusunog. Hindi lang siya ganun kamura. Gusto ko sanang bumili pa ng ibang kulay nito. Actually pangalawa ko na to eh. Nasira yung blue, naipit yung zipper eh. Dahil manipis siya, napunit siya agad. Yan lang yung thing sa kanya. Pero nagamit ko ng todo yun. Isang taon kong ginagamit yun. Kasi naisip ng mga tao mainit, pero hindi eh. Basta tama yung jacket na suot mo, hindi ka naman magle-leather jacket eh. Pag nag-leather jacket ka tapos tanghali ka lalabas, eh kasalanan mo na yun. Pero ang angas na leather jacket, promise, pag nagka-big bike na ako, kukuha talaga ako ng leather jacket, tapos susuotin ko siya ng tanghali. Parusa yun, pero sa utak ko, pili ko, angas ko. Dito tayo. Bilis lang, sobrang bilis lang ng travel talaga pag magmamotor ka, promise. Parati akong dumadaan dito sa White Plains. Daming beses ko nang nagmaneho sa road na to. Nung hindi pa ako nagmamotor, irita ako dun sa mga nagka-counterflow. Talagang hinaharangan ko talaga sila. Like kunwari may mag-counterflow dyan, dito talaga ako, harangan ko sila kasi parang mga gago kayo, huwag kayong mag-counterflow. Nung nagmamotor na ako, hinahayaan ko na sila. Maintindihan mo rin eh. As much as possible ayoko nagka-counterflow dito kasi nga naalala ko yung memory na yun na galit ako sa mga nagka-counterflow. Kasi pag dumaan ka dun sa inner lane, dun sa kanan, maka-forward ka pa rin eh. So hindi talaga nila kailangan mag-counterflow. Pero dahil nga nagmumotor na ako, mas understanding na ako sa plight ng mga motorista. Nag-vlog na pala ako sa EDSA dati. Hindi ko na maalala kung anong vlog yun, pero nag-vlog na pala ako sa EDSA. Wow, traffic ah. Ito yung minsan hindi mo maintindihan pag nakakotse ka tapos traffic ng ganito. Alam ko na. Sinasara na naman nila yung yung dulo eh. Ginawa na nila to dati. Ayan yung barrier na yan. Ginagawa nilang bottleneck to.
Ginawa na nila dati yan. Tapos ang daming nagreklamo kasi umaabot ng doon sa kalahati ng road na yun yung traffic. Kasi sobrang tanga nung ginagawa nilang pagbabottleneck. Eh mukhang hindi sila natuto. Ayan, so simple lang naman hindi mo naman kailangan mag-bike lane Kung gusto mo nandito ka lang, mas maganda yun kasi hindi ka lalabag sa batas, di ba? As much as possible talaga ayokong gumagawa ng kamote moves. Pero aminin ko na every now and then ginagawa ko siya. Nag-bike lane na ba ako sa EDSA? Oo, pero as much as possible ayoko talagang ginagamit yung bike lane. Lalo na pag major roads like EDSA. Kasi pakatotoo na lang tayo, no? Hindi naman kasi talaga sobrang perfect ng pagmumotor ko May kamote moves talaga akong gagawin every now and then. Lalo na pag kailangan mong gawin. So hindi ko kayo bobolahin na sabihin ko sa inyo never ako nagba-bike lane, na hindi ako nagka-counterflow, kasi ginagawa ko talaga lahat yun. Ayun, si Move It Tapos hindi ako averse sa paggamit ng bike lane kasi feeling ko may manghuhuli sa akin. Hindi ganun at all. Nagbabike lane kasi ako dati, so nakakairita pag puro motor dun sa bike lane. Alam ko yung feeling na yun So kahit ngayon na walang gumagamit ng bike lane kasi tanghaling tapat, nire-respeto ko pa rin yung bike lane na yan. Mag-U-turn nga pala tayo. Ganito lang ang traffic. Chill ka lang. Pasok ka sa space kung safe, kung may enough space ka. Tulad natin ngayon, kakaliwa tayo, so kunin natin tong left. Hindi naman kailangan maging super reckless pag nagmomotor ka May yung mga kotse rin ngayon, mga drivers ngayon, nasanay na sila sa mga motor. So hindi na to parang dati na galit yung mga kotse sa motor. I mean, meron at meron pa rin. Pero hindi na yung parang dating hindi nila naiintindihan yung galaw. Gusto ko talaga sana ng isa pang camera dito sa harap, no? Kailangan ko yun Ang ganda nung mga vlogs ni Johnny kasi multi-angle siya Pwedeng hindi mo mahalata yung cuts kasi pag magka-cut ka dun sa front facing camera, diba? Para hindi ganun ka-jarring yung cuts mo. Gusto ko yun, para rin refreshing. Pero ayoko kasing nasa Ace Pro na ako andito na ako sa Insta360. Ayoko naman na may Ace Pro ako tapos yung ginagamit kong sa GoPro ganun. Kasi kakaibang set of accessories na naman yun. Ibang mga chargers ganun, ibang batteries. So feeling ko hintayin ko na lang yung Ace Pro 2. Malamang naman magkaka Ace Pro 2. Masaya naman ako sa Ace Pro Si Johnny yung hindi natuwa pero para sa katulad kong layman pagdating sa mga ganyang bagay, baka pagdating ng panahon mas maging maarte rin ako. Pero for now, nagagawa ng Ace Pro yung mga gusto kong gawin niya. Kaya masaya na ako dito. Ayoko dumadaan dito sa baba pag nakamotor, nakalimutan ko. Parati ako dito sa taas kasi ang haba ng stretch na yan, tapos madalas traffic. Dito may stop lang may stoplight ka lang dito, tapos makadiretso ka na. Pag nag-traffic dyan, ang pangit ng feeling. Medyo claustrophobic na ewan. Medyo steady lang yung traffic today. Okay na yan, chill traffic pa yan. Yan yung tipong traffic na kaya mo pang imaneho sa kotse. Simple lang, diba? Makikita mo naman yung galaw ng motor. Madali mo lang makikita kung saan yung path mo Lalo na kung medyo matagal ka na nagmamaneho. Alam mo na kung paano didiskarte yung katabi mo Depende yan kung private, depende yan kung taxi, kung jeep.
kung bus. Medyo may idea ano eh. Tas pag sa mga nakamotor naman, ah may mga certain tells rin ng mga nagmomotor kung paano mo sila didiskartehan. Usually yung mga angkas ganyan, yung mga merong pasahero, mas maingat sila than usual. Makikita mong nag-iingat talaga sila. So madalas mabagal yung galaw nila or hindi sila magmamadali. Pero kung wala silang angkas, yun yung makikita mong magmamadali talaga, mag-weave talaga, medyo erratic yung driving. Same goes with Grab, with Food Panda. Kailangan rin siguro natin tandaan na tong mga to, kailangan nilang kumayod ng matagal eh. Tsaka marami silang kailangan daanan, marami silang kailangan puntahan. So naiintindihan ko na rin sa ganong aspeto. Kaya pag may mga ganon, iwasan mo na lang, either paunahin mo or doon ka sa ibang lanes, diba? Kasi yung mga yan, yun talaga yung mga bagong bayani ng Pilipinas. Tagal ka na di ginagamit yun. Kailangan natin gamitin yun more. From my house, anong time ba ako umalis? 10:30 siguro. Grabe 10:30, umalis ako ng bahay. Dumating ako ng White Plains. Bumaba ako, may kinuha ako. Tapos 11:10, nandito na tayo. Bilis, no? Yun talaga Yun talaga yung sa mga bagay na grabe. Kung importante sa inyo yung oras yung magmotor kayo, I swear. Kung nagkotse ako, ngayon pa lang ako dadating, or ngayon pa lang ako aalis ng White Plains. Grabe yung oras na matitipid mo sa pagmumotor. And mas masaya siya yun. Ako talaga natutuwa ako ngayon sa ride na to. Nang walang dahilan, wala naman akong kasama, wala naman akong kausap ko yung sarili ko. Yung ginagawa ko, pinupuntahan ko, napakawalang kwenta. Ano nga normal na araw-araw na pupuntahan, alam mo yun. Pero man, nasabi kong masaya tong ride na to. Ang gandang setup, no? Kung may condo ka dito, tapos dito na rin yung office mo, parang napakadali ng buhay. Tapos may motor ka lang, ganun. Pag may gusto kang puntahang malayo, chill na chill lang dito eh. Hindi ka rin mauubusan ng kakainan dito. Wala lang pupuntahan. Kasi pag malls naman, wala naman talaga pupuntahan sa mall unless meron kang very specific na kailangan gawin dun, alam mo yun. Pero otherwise, may mga mamahaling coffee shop, mamahaling restaurant. Yun lang pala, kailangan marami ka rin pera. Kasi kung tumira ka dito, huwag kang titira dito nang wala kang pera. Pag ganitong traffic talaga, umuupo lang talaga ako dito. Ayoko talaga nagka-counterflow eh. Hindi mo talaga ako mahuhuling mag-counterflow madalas. Pero pag group ride, tas nagka-counterflow, sure yan, magka-counterflow ako. Kasi ayoko maiwan eh. Hassle kaya pag naiiwan ka. Yan yung hindi ko gagawin. Yung magtatag ako sa ambulansya, lalo na yung fire truck. Never ever do that. Hindi ko yan gagawin. Aminin kong kamote ako every now and then, pero yan never ko gagawin. If umabot na ng 3:30, 4 p.m. tapos kailangan mo dumaan ng EDSA, good luck na lang. Kasi yun talaga yung papatay sa'yo. Lalo na kung dadaan ka dito sa area na to. Grabe dito. Ayan ngayon nga nakita mo na agad yung build up Pero wala pa yan, maluwag pa yan. Ayan ito yung stoplight It's not too bad. Matagal lang talaga siya, mga a minute and a half, more than a minute, mga 2 minutes nga ata yung stop dito. Yun lang yung problema. Pero kung dumadaloy naman yung traffic,
mas okay na rin dito. Although may mga times na na-stuck ako dito ng ilang cycles, tapos hindi talaga umuusad yung traffic. So that's a possibility. Isipin mo yun, 1 hour and 10 minutes. Nanggaling na ako ng Tomas Morato to White Plains to Rockwell. May dinaan lang sa Rockwell, and nandito na ulit ako in 1 hour and 10 minutes. Kung nakakotse ako, parating pa lang ako ng power plant ngayon. Kung hindi ako nag-vlog, mas aggressive ng konti yung mamaneho ko. Mas mabilis, mas kukunin ko yung gaps in between. Pero since nagsalita kasi ako, iisip ako sabihin, mas controlled ng konti yung pagmamaneho ko para hindi naman ako mawala sa concentration. Kasi pag umabot ka dun sa point na mag-weave ka through traffic tapos mabilis ka, kailangan talaga yun full attention mo eh. Hindi pwede dun yung 50-50 na parang ganitong kung ano-ano pang sinasabi kong kabalbalan. Ayun lang, pagbukas yung eskwelahan dito, pag dismissal, ano oras na ba? Okay, hindi pa naman dismissal nung favorite school natin dito along Irod. Ay puta. Sige na nga, diretso na nga tayo. Kakaliwa ako dapat dun eh, na wala sa isip ko rin. Napasabay ako dun sa mga kotse. Ayun, pag ganun, wait na natin ipilit, diba? Kasi kung gusto ko ipilit, pwede ko na ba ipilit kung maliwa dun. Pero sobrang kamote na yun. Panindigan ko na lang itong diretso. Okay, dito na agad tayo. Grabe, 1 hour and a half yung travel na yun. Siguro yung total stop time ko doon 20-25 minutes. So all in all, nasa 1 oras lang yung pag-travel from house to White Plains to power plant. Nice one, bro. Iba talaga pag naramdaman mo na yung value ng pagmumotor. Isipin mo yun, kung nakakotse ako, malamang nasa EDSA pa lang ako ngayon. Nandun ako sa Guadalupe. Ano yun, generous estimate yun. Maraming salamat sa pagsama ngayong araw. Like lang kayo and share and subscribe. Hanggang sa muli, paalam.